the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po yours truly. Ako po si Attorney Cam, na pwede nyo pong mapanood live na live. Live po kami ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po. I-search nyo po doon sa parang magnifying glass nyo sa Facebook. DZRH News. O kaya naman po DZRH News Television. Naka-live din yata sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Kung kayo naman po ay mahilig sa YouTube, andun din po kami, DZRH TV 4K live stream. So kami po ay nasa radyo na, of course, nasa social media platforms din, at nasa TV pa. Ayan, kung kayo po ay merong mga cable channels, search nyo po kami sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, sa My Destiny Cable Channel 129, sa Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, at Madera Cable TV. So tayo po ay malawak at malayo ang naaabot itong broadcast po natin, no? At syempre sa talapihitang 666 sa inyong mga radyo, sa inyong mga monitor, maraming salamat po. Pag-uusapan po natin ngayon, may kinalaman po sa mga nagpapanotaryo na patay na ang isang party. Nako, anong nangyari doon, Attorney Cam? Paano namatay? At manonotaryohan pa ba kapag patay na ang isang party? Pwedeng yung buyer o kaya yung seller? At ano na ang dapat gawin? Usapang Legal. Kasi po naintindihan po natin, hindi ba? Kapag tayo po ay nag-execute ng deed of absolute sale o deed of sale, tandaan po ninyo, no? Ito po ang in-execute, dokumento po ito para mailipat ang pagmamay-ari po, no? Ng isang owner doon sa kanyang property. So, si seller, tapos meron ding si buyer. At required din po, no, na kapag sila ay nag-execute ng deed of sale o pumipirma po yung mga witnesses. So, minsan yung mga kasama nila, no, doon sa dinadala nila sa notaryo para pare-pareho silang pipirma. Usually kapag nagbentahan, doon na rin sila nagbabayaran. Kung hindi man doon, mas safe sa bangko. So, dumediretso sila sa bangko, doon na sila nagde-deposit after the notarization. Usapang Legal. Ang problema, alam naman po natin na once na ang deed of sale ay na-notarize, siyempre pinirmahan po nila, tatakbo po yung mga kaakibat na taxes. Tama, di ba? Meron pong mga Judith. Si Judith na naman. Akala nyo sa may mga bills lang, no? Sa Meralco o kaya dun sa may tubig.
yung bayarin, internet, hindi po, may due date din po pagdating sa mga bentahan ng lupa. Due date in the sense na merong target date para mabayaran yung mga kaakibat o kakabit na mga taxes doon po sa inyong transaction, doon sa inyong deed of sale. Siyempre, nandyan po, tatakbo na kapag na-notarize na yan. Tatakbo na ang documentary stamp tax, no, na kailangan yung bayaran every 5th of the following month. So, kung nangyari, ngayong January, nagbabentahan kayo, sa February 5, o kailangan magbayad na kayo ng documentary stamp tax. And within 30 days, kailangan mabayaran na yung capital gains tax. Ang problem po, no, kapag halimbawa nag-aasikaso kayo ng mga papeles para magpasa sa PIR, alam naman po natin talagang babalik at babalik kayo dyan dahil maraming mga requirements. And ito po yung paraan, no, para mabusisi ng mga BIR audit officer ang inyong mga sinubmit na requirements. Ngayon, kung halimbawa kayo po ay maglalakad pa lang after ng execution ng deed of sale, baka yung iba dyan hindi na bibit yung due date na tinatawag natin kasi kulang-kulang sa mga dokumento, especially kapag capital gains tax. Minsan bago ka kumputan ng kung magkano ang babayaran mo, kumpletuhin mo muna yung requirements. Papaano, Attorney Cam, kung halimbawa hindi pa po prepared o kaya hindi pa po kayang bayaran ni buyer yung mga taxes na sinasabi mo? Kaya ang nangyayari, nagbabayaran sila pero hindi nila pinapanotarize. Kasi nga sabi nga nila pag napanotarize na, yung instrument nyo po kasi, kapag halimbawa kayong dalawa lang ang nagpirmahan, valid siya sa inyong dalawa doon sa parties to the contract. Pero ang requirement kapag magta-transfer ka ng property, dapat ito po ay in a public instrument. So paano magiging public instrument ang isang private instrument? So kanina sinabi ko nagpirmahan kayo, dalawa lang kayo. So sa inyong dalawa lang enforceable yung inyong contract. Pero once na yan po ay pinanotarize ninyo, nag-appear po kayo sa notary public, so ang mangyayari po magiging public instrument na yan. At kapag public instrument, alam naman natin na affected ang third parties at binding po ito sa whole world. Ayun yun ang whole galaxy, whole world. Ayan. So, ganun po ang importansya kung bakit kailangan na ipanotaryo ang inyong mga dokumento. Pero sabi nga natin kanina, Attorney Cam, sabi mo, kapag napanotarize, tatakbo ang mga taxes. Kung wala pang pambayad, ang ginagawa ng iba, hindi pa nila pinapanotaryo. Okay? Para wala pang delay. Yun yung mga tactic ng mga buyer, no? Si seller, wala nang problema, nabenta na, may pera na siya. Kung hindi nyo papanotarize, ang kailangan na lang naman niya dyan ay magbayad ng capital gains tax. Ang problema, may mga iba po na mga kasunduan, kasi pag sinabi mong capital gains tax, sino ba nag-gain? Siyempre si seller, di ba? Pero kung halimbawa binabaan yung presyo at nilagay nila sa deed of sale na ang magbabayad ng capital gains tax ay si buyer, para dire-diretso na ito naman po ay po pwede, depende sa inyong usapan. Ang nangyayari po kasi, kung halimbawang kay seller pa babayad ng capital gains tax, nabibitin si buyer. Minsan hindi pa binabayaran, magastos na. So paano na ililipat yung title kay buyer? So nagkakasundo na lang sila na, o sige, iawas natin yung capital gains tax doon sa property para kami na, diretso na kami ang magbabayad. Para yung process, rekta na. Si buyer lahat mag-aasikaso. Total naman, yung interest to transfer the property ay para kay buyer. So, pwede naman yung walang problema. Kasi may mga instances na nagigipit, no? O kaya, hindi ba nagigipit, pero naiipit
That's the right term. Naiipit yung si buyer kasi hindi binabayaran yung capital gains tax. Kung hindi po bayad ang mga taxes sa BIR, hindi ka ririlisan ng car. Yung car po ay yung tinatawag natin na certificate authorizing registration. Requirement po yan. Pag pupunta kayo ng Registry of Deeds, pag ipapalipat na po yung pangalan doon sa buyer. So doon nagkakagulo. So ito na, wala pang pambayad si buyer for the taxes, o kaya naman si seller wala rin pambayad, no? Ang nangyayari, hindi nila pinapanotarize. Umabot na ng 1 year, 2 years. So may deed of sale sila, pero hindi notaryado. Na-stroke yung seller. Na-stroke siya bigla. So, paano na yan? Papaano na yan, no? Hindi na pa-notarize yung inyong deed of sale. Yun ang mga usually nagiging problema kapag hindi pinapanotaryo agad ang mga transaction na required na ipanotarize para maging public instrument ang inyong contract, diba? So, paano na yan? Tandaan po ninyo, sa notarial practice, required na ang mga parties po ay umattend at nasa presensya ng notary public para inotarize, no, yung inyong mga papel. Ngayon, kung patay na, papaano yan? Ito yung mga sinasabi nilang mga transaction na patay na, binuhay pa. Aray ko po. Teka, shoutout muna tayo. Magandang gabi po sa mga syempre nanonood po sa atin. Good evening po doon sa DZRH News. Melvin Letrodo, maupay nga gabi. Salamat po sa pagbasa at shoutout sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Teresita Atienza, ayan, Jesus Walberto Miquiabas, good evening po. At syempre ito po, batiin din natin sila Papa Will and Mama Jovita, of course. Andyan din po sila Nanay Connie, dyan sa may Vista. Sa may Avirac, Catanduanes. Ganon din po, magandang gabi po kina Jerry Sumagaysay and Florence Regalo na nanonood po dyan po sa May Laguna. Pag may mga questions po kayo pala, no, pwede po kayong mag-message via comment sa atin. Okay pa ba yung ating text line, yung 0919-2826-485? Pag may time pa, di sasagutin natin yung mga questions po ninyo. Magandang gabi rin po kay Eduardo Narvaez, Maya Bell, and kay Analisa Enriquez Martin. May nagtatanong po sa atin, lahat po ba ng lawyer ay nagno-notarize? Yan. Kasi may connotation na kapag lawyer ka, automatic nagno-notarize ka rin. Kasi dati noon, marami nagtatanong sa akin, attorney, panotarize naman. Hindi pa ako notary public during that time. At saka meron ding iba na mga kakilala nila, uy, notarize mo nga to, pare. Mars, panotarize. Total, lawyer ka naman. Hindi po. So, hindi po lahat ng lawyer ay notary public, no? Kasi po may process po pa bago maging notary public. Pero, lahat po ng lawyer ay pwede mag-apply as a notary public. Yan. So, clear po yan. So, mamaya pag-uusapan natin, bakit hindi lahat ng lawyer ay automatic notary public? At paano magiging notary public ang isang lawyer? Kasi importante po na kayo po ay nagpapanotarize, no, dun sa mga lawyer at notary public at the same time, no? Kasi pag halimbawa po hindi po sa notary public kayo talaga nagpa-notaryo, may mga consequences po, no? Na kung saan yung mga transaction po ninyo ay hindi
nagiging public instrument kasi may defect po doon sa inyong ginawa. Okay? So mamaya pag-usapan po natin yan. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po. Again, Attorney Cam. Hanapin niyo po sa TikTok account ATTYCAM. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi.